and Super Dog Nutrition. Strong and bright, creating Super Dog shining in the light. Healthier coats, muscle mass on the rise. Turn that fat to muscle, watch them energize. Say goodbye to sickness, we keep them well. No allergies or diabetes, your stories to tell. Complete nutrition, nothing else you need. SDN's the answer, it's the perfect feed. SDN, they'll always want more. SDN, the best dog food in the multiverse. Sa pagsisimula ng ating video, pwede nyo ba akong sabayan mga kadengalista? Good day mga kadengalista! Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? For today's video, babiyahe ang inyong Kuya O papunta sa Doberman Farm Kennel, ang pinakamalaking kennel sa buong Bulacan. Pero bago ang lahat, i-deliver muna ni Kuya Odeng yung winner natin ng Belgian Malinois dito sa Talipapa, Novaliches. Walang iba kundi si Sir Nord Solis. Family niya ang nag-receive nitong Belgian Malinois dahil si Sir Nord Solis ay nasa ibang bansa. Aso. Okay. Picturean ko na lang kayo. Nasa abroad po pala si Sir. Ulat nga kami, tinawag lang eh. Opo. Yan. Okay, 1, 2. Yeah, opo. Sir, congratulations po. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat kay Kuya Emong Tayag, kay Ate Rhea Tayag, at sa RK-RB Kennel. Maraming salamat sa solid na suporta ninyo sa YouTube channel ni Kuya Odeng. At kinabukasan, biyahe naman ako papuntang San Rafael, Bulacan para i-meet ang winner natin ng Doberman sa Doberman Farm Kennel. 2 oras mahigit ang biyahe natin from bahay hanggang San Rafael, Bulacan. At syempre, dito yan sa pinakamalaking kennel sa buong Bulacan. Walang iba, ang Doberman Farm Kennel. Konting recap lang mga kadengalista. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa YouTube channel ni Kuya Odeng, bibigyan kita ng idea. Ano ba ang Doberman Farm Kennel? Ang Doberman Farm Kennel ay kilala sa larangan ng Doberman. Napakadami nang nagpa-stud dito at napakadami na ring mga puppies ng Doberman ang na-out ni Sir Joel Valderrama. Si Sir Joel Valderrama, siya ang may-ari at nagpapatakbo netong kanyang malaking kennel. Almost 5,000 square meter ang laki ng kanyang kennel at mahigit 200 na mga dogs ang meron dito. Hindi pa kasama yung mga puppies na for out for today. O mga kadengalista, may idea ka na? Hindi lang Doberman, marami pa siyang mga large breed dog na nandito sa kanyang kennel. Pero sa video na to, hindi natin lahat may papakita dahil marami tayong pinuntahan ngayong araw. Eto nga, at nandito tayo sa Doberman Farm Kennel at dumating na yung ating winner ng Doberman. At syempre kasama natin si Sir Joel. Hello, Sir Joel, kamusta po? Ito, magandang tanghali at napakainit ng pungay panahon. At magandang lalaki ka pa rin. Hindi, ganun, sakto lang. Eto, dumating na. Oy, kamusta kayo? Sino yung winner natin? Ay, ikaw. Tol, congratulations. Anong pangalan mo ulit? Greg Jeremy Orlina po. Sir, siya yung winner. Ay, sir, congrats ha. Taga saan kayo galing? Tagig po. Tagig pa. Tagig. Layo, no? Ay, lagyan mo ng yelo. Sunog na sila. So, napakainit. Ito po, nandito na yung winner natin at ibibigay nga ni Sir Joel Valderrama yung Doberman na napalaro na nila. Ito yung kasama. Ito yung paper niya, PCI paper. Yan. Oh, champion line ah. Si Igor, tatay niya. Si Igor. Alam mo si Igor? Pakita mo na, mamaya pakita namin sa inyo. Gusto mo si Igor na uwi mo? Kumain niya, di ba? Oh. Yan. Okay. Oh. Talagang legit yan, legit. Dito ako muna. Ating bed card niya, kuya Teng, nandito na. Opo. Ano muna masasabi mo kay Sir Joel? Thank you po ng madami dahil ako po yung nabiyaya na magka Doberman. Makapag-Doberman. Anong alaga mong aso sa inyo? Shih Tzu Poodle po. Crossbreed. Saan mo ilalagay yung Doberman? Pagka sa kama na, tabi na lang, no? Yun nga po yung iniisip namin eh. Wala ako paglalagyan. Wala po. Biling ko lang 2K. Ayan, no? Ay, sino yung mga kasama mo? Ito po, kapatid ko po. Kapatid. Kapatid mo sila lahat? Mga followers na rin po. Ay, salamat ah. Followers niyo, di ba? Si Kuya Teng? Talaga ba? Sumali ba kayo sa raffle? Siya lang po. Ikaw lang talaga. Swerte mo, no? O swerte mo. Ano, bayaran ko na?
Alam mo na presyo ng pure European na Doberman, di ba? Alam mo yung mga... Tsaka mamaya, ipapasyal namin kayo para makita mo yung tatay. Oo. Kung gaano kalaki sa'yo. Ay, nanay. Oo. Nandiyan mo yung nanay niya? Ah, nandyan din, oh. Ay, lolo. Si Marimar. Si Marimar. Oh. Painumin natin sila ng pampalamig at bagong ano natin. Eto na po yung aso. Magto 2 months pa lang to. Ito na yung aso na pure European. Bali pina-aircraft na ni Sir Joel para pagdating dun sa winner natin ay naka-aircraft na. Mga pa niya. Ganyan, bata pa eh. Oo. Ayan, no? Hawak na ni... Nagmamano ka ba? Ha? Bali, Kuya Odeng, binigyan na rin natin siya ng 1 week na antibiotic para gumaling yung ears ng Doberman. Kaka-aircraft lang nito kahapon. So, bali para hindi na magpa-aircraft si Sir at hindi na rin siya magastusan. So, pina-aircraft ko na rin kahapon. Bibigyan ko rin siya ng vitamin sa konting dog food para bago bumiyahe, merong pagkain yung ating doggy. Saka sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Odeng, lagi po kayong manonood. At alam mong napakabait ni Kuya Odeng. Yan. Maraming salamat Sir Joel and Craig, maraming salamat. And congratulations. Sir. Kinakabahan siya. Kinakabahan. Okay na ako magsalita. Baka may pasasabi ka pa. Kinakabahan ka ba? Anong pakiramdam mo? Na-excite ko sobra. Kinakabahan? Nararamdam mo? Kinakabahan po. Kinakabahan ka, no? Dahil first time mong nagawi ba rin sa Bulacan? Opo. O yun na, ingat kayo sa pag-uwi ha. And yun nga, yung mga kailangan pang gawin dito kasi nga naka-aircraft, bago lang to. Ano lang ni Sir Joel sa kanya. Ituturo na lang sa kanya para mapagaling na maayos at mapatayo ng maayos yung tenga. Kasi naka-aircraft tapos naka-ducktail na rin yan. 2 months sa April 25. Ang laki na ito. Maraming salamat po kay Sir Joel and sa Doberman Kenneth. Pinaka-kennel ng Bulacan. Biggest farm. Biggest farm, ganun Bulacan. Nga sir, congratulations sa kayo po ang nanalo ng pure European Doberman. Kuya Odeng, happy 100,000 subscribers. Pero aabot ka pa ng 1 million subscribers. Maraming salamat po mga subscribers. Sir Joey, naalala ko dati, nanalo ko sa loto ng 100M. Ganyan din pakiramdam ko eh. At syempre, bago umuwi ang ating winner, pinainom muna ni Sir Joel ng Next Guard itong aso. At marami pang mga freebies ang pinadala ni Sir Joel para dito sa ating winner. Ganyan magmahal si Sir Joel sa mga alaga niyang aso. Hindi lang pambenta, gusto niya bago umuwi ay kumpleto ng gamit na ipapadala sa ating winner. Dahil hindi lang basta-basta aso ang turing ni Sir Joel sa kanyang mga alaga, kundi isang pamilya na rin. Kaya sinigurado niya na bago umuwi ang ating winner, ay kumpletong kargado na pwedeng magamit pag-uwi sa kanilang tahanan. 10 months. Ilang months na siya? 2. Meron pa siyang 8 months para gumayan ha. At nang ipakilala ko nga sa kanila itong King Corso ni Sir Joel, bigla silang naglayuan. Chaos. Chaos. Hindi yan. Ayun yung mga kapatid oh. Mga kapatid niya. Akita. American Akita yan. Si Apollo. Oh, Apollo, kilala ka na oh. Apollo. Mabait yung mga aso ni Sir oh. Apollo. 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 Tanggal niya. Uy. Sashi. Sashi. Ito yung bago niya, alabay. Ito yung kanggal. Bata pa. Ito si... si Igor sa dulo. Ito si Elmo. Elmo! Ha? Si Igor, ayun. Si Igor. Ito mo yung tatay. Igor. Wala na rito. Congratulations, Kuya Odeng, sa 100,000 subscribers. At syempre mga kadengalista, wag na wag niyong kakalimutan, i-follow ninyo ang Doberman Farm Kennel Bulacan, ang pinakamalaking kennel dito sa buong Bulacan. Shoutout po sa Purok G, Sampaloc Chapter. Yun, ang mga tao gama pinakagama.
Sige po. Shoutout po sa mama ko dyan, yung Evelyn Resista. Yun. At least nakita na ang lahi, no? Nasa Doberman. Ikaw siyempre, tol. Shoutout. Shoutout kay Ate Lorena. And salamat kay Sir Joel and kay Kuya Ode. Yeah. Salamat sa inyo. Eto, uwi na nga sila. At nagpadala si Sir Joel ng pagkain ng aso para pagdating sa bahay ay papakainin na. Huwag nyo munang haharutin, huwag nyo munang papainom ng tubig pagdating. Hayaan nyo muna makapag-rest. Sir, thank you po. Sir, salamat. Dito na kami, Sir Joel. Ayan, maraming salamat pala kay Sir Joel Valderrama. Ito nga, yung binigyan niya tayo ng pagkakataon ulit na makapagpabigay ng free Doberman worth 120,000 dito sa ating mga subscribers. At maraming salamat siyempre sa lahat ng mga tumututo kay Kuya Odeng at sumusubaybay. At siyempre, huwag niyong kakalimutan i-follow ang Doberman Farm Kennel Bulacan. Yan po ay nag-o-offer ng iba't ibang mga services ng aso, nagbebenta ng mga magandang quality na aso, at syempre, merong pet hotel dito. At bukod dyan mga tinglista, meron ding mga drugstore si Sir Joel at marami pong mga properties na pwede nyong maupahan at kung ano-ano pa. At yan na nga, pauwi na nga sila Sir Craig at yung mga kapatid niya at ng kanyang tropa. Galing pa sila ng Taguig. Napakalayo pa ng laki ng biyahe at maganda na ang sikat ng araw. Medyo makulimlim at siyempre solid ang Doberman Farm Kennel. Yun, napakasarap sa pakiramdam, no? Siyempre, sinuportahan nga tayo ni Sir Joel Valderrama sa ating parapol. At siyempre, napakadaming mga sellers na sumuporta sa atin. Ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa YouTube channel ni Kuya Odeng. Doberman Farm Kennel Bulacan, RKRB Kennel, Vom House Kozay, Mark Ian Legaspi, Jade Ashley Pascual, Nogski Pang Malupitan, kay Kuya Jello, kay Ninong Julius Capellan at sa SDN Super Dog Nutrition. Maraming salamat po sa solid na suporta ninyo sa YouTube channel ni Kuya Odeng. Ito na yung mga King Corso na for training na mga na-out na dito yan. Ayan, si Malware, si Gambit, ito si Gambit. Ito si Onyx. Storm. Okay. Tapos si Bruno. Alright. Si Boo. Tapos si Hunter. Si Bailey. Ayan. Alright. At syempre, dahil nga ang porte ni Sir Joel dito ay mag-alaga ng mga malalaking aso, maliliit hanggang sa malaking aso. Yan ang porte ng Doberman Farm Kennel. Meron na rin siya rito na pagawaan ng mga stainless dog cage. Ito, kung gusto niyo magpagawa, message lang po kayo kay Sir Joel. Kahit gaano kalaki, kahit 12 feet o anumang laki ng sizes na gusto niyo. Stainless yan, 304. Ay gumagawa na rin sila Sir Joel dito. Ito, stainless, tapos bakal stainless. Ganda niya, no? Kaya yung ginagawa ni Sir Joel. Pwede na kayo magpagawa rito kay Sir. Message nyo lang si Sir Joel kung gusto niyo magpagawa. O kaya kung bibili kayo ng ng aso kay Sir Joel, ay pwede na rin kayo magpagawa. May napulot si Sir Joel, bagong pusa ito. Ayan. Napulot lang nila to sa kalsada eh. Bali, yung nakita nila Sir Joel to ay inampun na rin nila. Nasa highway mismo. Ayan. Pero may mga pusa siya dito na ayan mga British short hair. Maganda, no? Tapos meron siya mga rito yung imported dyan, galing pang Australia to eh. Ayan, no? Ewan ko anong pusa to. Sa Australia ang galing eh. Ito po. Hello! Ito, ang ganda. Oh. Pinautas na kayo. Eh, siyempre, sama natin to, sila tropa. Tropa, ano mang ginagawa natin dyan? Tura lang, boss. Ito si tropa, siya yung isa sa mga gumagawa dito kila Sir Joel. Kung gusto nyo magpapintura ng buong bahay o kaya building, no? Ano pangalan mo, tol? Alvin po. Sige, Alvin. Yan. All around. Pintor, ano pa? Kung ano ito ko ni Book Joy. Basta home service, no? Yun. Mekaniko. Yun lang. Seraniko, no? Seraniko tayo dyan, boss. Shoutout mo mga baby loves mo muna. Wala ka nga, boss eh. Okay. O, tingnan pa natin yung iba. Yung mga gumagawa dito. Ito. Ayan, si Kuya. Ano kaya sinisira ni Kuya rito? Ito, sa kanya, Kuya? Ayun mga Kuya Odeng. Ayan, no? Ano pangalan mo, Kuya?
Derek po. Derek. Kaya Derek? Ay, stainless sa bakal. Opo, pinagalo na lang ni sir eh. Pwede pala yun. Pwede naman sir. Dikit pa rin. Kapit pa rin siya sir. Okay. Para presentable yung harap niya. Tapos yung gamit mong rad, pang bakal. Halo din, salit lang din. Ito? Pagka ang stainless didikit sa stainless rod ang gamit. Pero kahit ordinaryong ganito, pwede. Dikit naman sir, pero iniwasan ko yung kumapit yung ordinary sa stainless baka magkapalawang. Yun. Bali rod na stainless din yun sa... May naging idea ako kasi may welding machine ako eh. Ayan. Shoutout mo muna yung mga baby loves mo. Shoutout po sa aking dalawang anak, si Shane at si Sai. Yeah. Tsaka ang baliwag. Ako, naayos. Ganda na itong phone na to. Tamang-tama to pag naglalaba ka, no? Ayos lang. Lang yan, Kuya Oding. Nabu. Ganda, no? Naglalaba ka. Astig. Pre, hindi pala kita nasasama. Happy birthday, ah. Nakared ka eh. Shoutout mo tayo sa mga baby loves natin. Hindi na po. Ha? Ano pangalan mo tayo? Joshua po. Kaya Joshua. Sila yung nag-welding kanina? Siya po. Ikaw? Welding din? Sa Taga-bapping. Ito, sila yung gumagawa kila Sir Joel. Ay, si Korean. Dito pala. Korean. Dito na muna ako. At bago lumubog ang araw, ipinasyal muna ako ni Sir Joel para mag-house tour sa bahay kung saan siya lumaki. Kaya kasama natin nanay ni Sir Joel. Ay, kaso ang pangit ko, hindi pa ang dila mo. Kasi madam kasama natin. Ano kami, mag-Enchanted Kingdom. Ngayon ko lang po nakita si nanay. Ayan. Nanay, ano pangalan niya po? Emily nga lang. Evelyn? Emily. Ate, si nanay Emily. Tinan niyo sa tagal ng panahon, ngayon ko lang nakita si nanay dito. Nakita ka nito? Opo, pero hindi ko pa po kayo na-meet dati. Ganun na ka dati. Opo. Ito yung butika nila Sir Joel dito sa Kaingin. Tapos ito yung bahay nila. Bahay ng nanay niya. Dito siya lumaki dati. Ito sa akin ni tatay niya. Tsaka yun. Tapos butika lang yan. Nakipasok na ako dito sa bahay ni Sir Joel. Isa to sa isa bahay niya. Malapit lang dito. Ayan, ganda ni CR. Yeah. Sir, ganda. Yung dati itong bahay mo to dati, hindi ganito itsura. Ano to? Dito ka lumaki? Dito ka lumaki yung lumang bahay namin. Yung alam yung kapis na mga bitana. Pang Kastila yun. Sila yung bahay namin dati. Tapos ngayon, ang ganda ng pagkabago, no? Ito lang ako lang nag-design nito. Hindi na nila design. Ano kaya, home tour ba tawag doon? Home tour? Home tour natin. Yung home tour tayo ni Sir Joel. Ito yung kanyang CR, may jacuzzi. Tapos ano to Sa Camellia, ganyan din. Tela ba to? Oo. Fabric? Parang fabric. Hindi nagagamit Hindi nga yan. Hindi nagagamit yung bathroom. Jacuzzi. Ganda. Ang laki. Parang kwarto ko na to eh. Parang kwarto ko na yung laki. So kasi, Ang laki. ito bigyan Pag gumagamit na siya. Kalawang yung tubig Pag gumagamit. Ay, ang galing. Yung nag-stay kayo dito, yung walang gumamit? Oo. Ano ba? Nasa 50? Sandaan? Oh, isa sandaan. Hindi nga. Si Madam. Si Madam Berna. Partner ni Sir Joel. Tapos si Nanay, nandun kanina kasama natin sa sasakyan. Sa susunod si Japan naman, doon tayo punta yung bahay namin doon si Japan. Kawawa yung mga alaga ko ibon. Kaya, tapos ito yung kwarto. Inuna mo natin yung CR para makita ninyo. Itong room nila, walang gumagamit. Bihira. Tapos itour pa tayo Sir Joel dito. Guest room. Guest room. Yan yung pamana ng lola ko yung higaan. Ay, sinaunang panahon na, di ba? Yan yung sa lumang bahay namin. Makakita ka ng ganito sa Intramuros. Bihira naman. Anong tawag dyan? Yan kasi ang binibili sa 50,000. Kailangan pa, hindi mahal ka. 50,000 binibili. Oo, binibili din. Kasi antik. Anong tawag dyan sa kamanin? Yung Ba't may norma na nakalagay? Hindi, kasi yung may-ari dati, ibang nananaman niya. Ang lola niya, di ba? O yung anak ng lola niya ngayon. Kami na may-ari nito kasi kinagawa na natin. Kasi hindi Opo. pa nasira. Opo. Pinakayos namin. Kaya may nakalagay na norma Oo. sa kama. Ito po. Hindi lang. Ganyan na kasi dati dyan.
Ayan, no? May nakasulat ang number. Oo. Yan naman tayo lola ko. Oo. Talaga ito. Pero mahal to eh. Yan naman tayo lola ko. Oo, sa mga guests mo dito sila to. Oo, yan naman matay. Kaya katabi yung lola ko pag natulog eh. Oh, iba ilalim nito eh. Yan, ito. Yan. Ito, pinagawa namin ito. At ito yung nasira. Eh, hindi na yung maibenta yan kasi nga sa lola ko. Galing na. Oo. Pag mumulto kayo ng lola ko pag yun na Tsaka aircon din. Si Joel nagmana sa lolo. yung pinakaw Opo. napayakan. Ah, ang ganda. Tapos dito, Ito yung bago yan. balcony. Yeah. Sayang, hindi tayo nakapag-drone shot. Dala ko yung drone. Puro yero makikita ko ito. Ito yung view. Oh, di ba? Eh, hindi, pagdadaan na lang ako tsaka ako magda-drone shot dito. Oo. Oh, di ba? Tapos, second floor. Sa baba, sila nanay nakatira. doon sila. Kasi kay Sir Joel dito sa taas. Ganda, ay, tingnan nyo yung mga, mga bahay, oh. Kastila pa, oh. Ayan, oh. Sinaunang panahon. Yan, nakita ninyo. Ganyan yung mga itsura dati. Ngayon pa, yung mga nandun. Tsahin Oh. ko yan. Puro mga kamag-anak ko. Kaya pala Sir yung Viola Highway, pinaapelido sa nanay mo. Oo, kasi Biola kami. Viola, di ba? Yung ano na, lolo namin yung mayor dati dito eh. Ng Viola. Oo, Biola yun. Ayun. Ex-mayor. Maganda dito may large dog breed din. Eh pala may ano ka oh, Siberian zombie. Tapang yun oh. Baka gusto niyo mag-pesta dito lang. Lalaki eh, meron pa din. Free shooter na rin yan. Iba nang may-ari na yan, iba na yan. Chewing ko. Okay. Chewing ko, dito. Laki ng bahay ni Sir Joel. Ayan ah, pinagbigyan tayo ni Sir Joel na i-document lang Dito lang. yung bahay niya dito. Para makita nyo lang, ang laki, hindi ginagamit. Huh? Napakalaki oh. Tapos kahoy yung kanyang hagdan. Tapos ito yung baba. Oh, diba? Nauna tayo sa taas, tapos sa baba. Ito, CR. CR po ito, Sir Joel. Hello. Ah, CR. Ito, kwarto lang nanay. Oh, kila nanay. Yung dirty kitchen doon, yung dirty kitchen. Laki oh. Parang sa Camellia. Ganito yung style ng bahay mo sa Camellia, di ba? Malaki yung sa labas. Opo. Pero yung lobby. Pero malaki din ha, maganda doon eh. Hindi ko na din-document yun sa Camellia pero nakita niyo yung ibang vlog natin. Malaki yun yung bahay ni Sir Joel. Dito. Itong upuan. Yes, binili namin yan. Ano yan? Sa lolo mo? Si lolo kasi pag kami sa kumakain mo. Hindi, di ba? Lolo ko yan sa kayo, namatay yung lolo. Ito? Ito. Akala ba ito yung binili natin? Ay, iba ba Oo. yung binili natin ante? Ito, sa lolo ni Sir Joel. Pagka sumalo kayo kay Sir Joel dito. Dati pa naman mga kasama niya kumakain natin yan. Oo. Ah, okay. Ano na ako? Oo. Mga antik na di ba diba? Parang ako na si ka-YouTuber, yung nagdo-document ng mga bahay, di ba? Mga Kastila. Ka-YouTuber yun eh. Oo. Nagpupunta sa mga Kastilang bahay. Christmas tree, hindi ko na inalis. Okay lang. Ako nag-deco na to. Para lagi Christmas. Ito may gisa, may detail, no? Pati Christmas tree. Yung wala na ako yun. Tingnan ko to. Tumawag din. Oo nga eh. Yung mga alikabok. Sa kisame. Halata talaga walang ano no? Tapos ito, Dirty kitchen yan. dirty kitchen. Ay, ang luwag. Ayan. Tapos ito sa tito ni Sir Joel na yan. Kabila. Okay. Tapos yun, tagus na yan doon sa kabila. Yung pinasukan namin. Mabarang ka dyan. Hindi, wala kayo. Mga collection ni nanay na bag. Pag mapupunta siya ng Pegasus. Nangilam na ako. Pag No? mapupunta ng Pegasus, yan ang dala niya. Hello. Tapos talaga ito. Anong mga brand? Alam, ano lang yan. Brand to guess. Oo. Mga ano lang yan. Kay nanay lang. Pero mahal yun ha. Tapos may mga wallet pa si nanay oh. Pinakilaman ko na yung lugar Masino na. ka ng wallet. Masino ka ng wallet. Ang haba ng video ko nakakatawa. Maiksi lang dun eh. Maiksi lang dun sa kennel eh. Oo, Maiksi. Mapaligtad. Yo, simulay. Okay, salamat. Buti ka, gusto makita. Han, opo sir, sige. Ano, tatay? Ayun, kayo tatay. Ito yung binili ni Sir Joel. Oo. Dito ako, babe. Nandun yan. Ay, hindi. Bago pa yung gulong oh. Oh, hindi nagagamit. Ito, regalo ko kay tatay. Regalo ko. Oo. Ito ba yung tinakbo ni ano? Oh, regalo ko yan ni Boy Ino. Ni Boy Inob. Yung, ayan. Kulit ni Boy Inob yun. Dapat lasa. Opo. Kasi hindi siya nagagamit talaga. Ito. Yung bahay. Yung itim po, madam.
Antayin ko yung mga 5 years. Tayo kung maganda to, maingat to, maganda pa yung pagkakaroon, maingat ako. Pasok ko. Tabila, meron po kayong wala. Ayan. Ito yung butikan, Sir Joel. Rose yan, si Rose. Ayan. Ay, Ate Rose. Parang dati, iba yung nandito eh. Oh, Yung hindi, isa. si Hanili. Oo, si Hanili. Oo. Bali, nagpa-part-time lang siya dito pagka. Ayun o, laki din ng butika. Okay na ba? Pakita ko to. Oo, pakita mo. May butika din si Sir Joel dito. Jobbers Pharmacy. Jobbers Pharmacy. Ayan. Kasama si ate sa akin? Hindi naman. Joke lang. Bumili na ako dito dati. Si ate pinaprank ko yun eh. Si Hani. Si Honey. Yeah, okay. Grabe oh. Ayan oh. Pinakita ko na. So susunod, pakita ko sa inyo pag napasyal ako doon sa Boracay. Pakita ko sa inyo yung Ano yung konto namin doon sa Boracay. Sa Kamaya Coast. Paribeles. Oh, sa may Kamaya Coast. Property namin doon. Oo. Nanggaling na ako doon yung last time sa Kamaya ko. Sa Beach Resort. Okay. At pagbalik nga namin sa Joberman Farm Kennel, pinaghanda kami ni Nanay Emily na napakasarap ng halo-halo. Ito, pinagdalan tayo ni nanay ng halo-halo. Yan. Kanina paano ko nga doon? Gusto ko nang matatas, mas marami. Ay, Nay, sa inyo po. Okay na po kayo. Salamat po, Nay. At syempre, may dala din ang inyong Kuya O, ang special kakanin from Dit Kakanin. Kayo gumagawa nito? Yung nanay po ng partner ko, Ganun. Masasarap pa magluto. bata pa sila siguro. Para mga 30 years na po ata Ay, eh. dati, ang tinda ko suman naman. Ano yun? At mga ilang oras nga lang ay dumating na si Kuya Kiko. Siya yung trainer dito sa Joberman Farm Kennel. Kung bibili kayo ng aso, pwede nyo nang ipatrain para pagdating sa bahay ninyo ay meron ng obedience training ang inyong mga alagang aso na nabili dito sa Joberman Farm Kennel. Bale to si Kios, train lang siya ng basic obedience. Ngayon siya, naka-long down siya, naka-stay. Ngayon, pagka naglakad ako, mag-heel siya, automatic, lalakad na yan. Heel. Dapat ang aso, pag naglalakad ka, dapat nasa side mo lang. Okay, sit. Stay. Ngayon, bakit kailangan nasa gilid ang aso? Kaya kailangan nasa gilid ang aso para mas control mo yung aso. Mas madali mo siyang makontrol. Kaysa yung nauuna ang aso, mas mahirap kontrolin nyo kasi ang gagawin nyo, magbabatak lang siya ng magbabatak. Pag may nakitang aso, kakalad ka rin ka. Tapos, si Kios, naka-prong. Ngayon, baka isipin ng mga viewers natin, akala nila harmful, pero hindi. Depende yan sa gumagamit. Kumbaga, mas safe pa nga siya kaysa sa mga choker na ginagamit. Kasi itong prong, parang kinukurot lang siya. Pagka may konting correction na kailangan, hilahin mo lang, makukorek na natin siya. Kasi ang training dito sa Joberman Kennel is more on positive reinforcement. Pero siyempre, hindi pwede puro positive lang. Kailangan meron ding negative na ibibigay tayo kung kinakailangan. Pero more on positive tayo dito. Using toy or food reward. Down. Stay. No. Stay. Ngayon, pagka pina-train nyo yung aso nyo, halimbawa sa large breed, importante yon kasi karamihan ngayon sa mga large breed, nagkakaproblema sila pag nilabas sa cage or nilabas sa bakuran. Ang nangyayari, pag nilabas nila, ang aso, kinakaladkad na ang mga owner. Ngayon, ang nangyayari, pagka madalas silang makaladkad, dadambahin, ang nangyayari, ikinukulong na lang sila. Ayaw na silang ilabas. Dahil nga sa ganun, everyday ganun gagawin ng aso na hindi train. Ngayon, kung magte-train ka naman ng aso, kung papatrain nyo naman yung aso nyo, hindi porket tinrain namin mga trainer, parang robot na yan na parang sumunod. Kailangan din ng time nyo rin para sa kanila. Hindi pwede yung pagkabigay namin sa inyo, yun na yun. Hindi. Kailangan continuous training pa rin pag nasa inyo. Kasi ang training, ano lang naman yun, repetition lang yan.
makikita nyo kung masipag kayong maglabas ng aso, makikita nyo na para lang kayong may dala-dalang, kumbaga napakadaling dalhin yung aso, na lagi lang nasa left side nyo. Pag lumakad kayo, dire-diretso lang nasa side. Pag huminto, hinto din ang aso. Hindi kagaya na hindi train. Pag nakahinto kayong ganito, kagaya ni Kios, relax lang siya. Hindi kagaya ng walang train, ikot na ikot. Kumbaga, hilahin ka dito, hilahin ka doon. Yun ang disadvantage sa hindi training ng aso. Pag nakakita to ng mga ibang pets, tatambay niya. Hindi. Socialize siya sa... Walang command. Oo. Kumbaga, pag nandito, kumbaga control siya. Hanggat nandito ako, yung may hawak sa kanya, hindi siya gagawa basta ng ano. Yung pagte-training ng mga trainer, na ipapasa yan dun sa owner. Oo, kailangan. Hindi siya pwede na tinraining namin tapos pag natapos na, sir, ito na yung aso nyo, tapos na. Hindi pwedeng ganun. Kasi hindi susunod sa inyo ang aso. Kaya meron tayong tinatawag na transfer of command. Kaya kailangan yung mga owner na nagpapatraining dito, pag natapos ang training, kailangan pumunta sila dito. Kung kaya ng 5 days, mas okay. Para mas maganda yung transfer of command. Kasi hindi sila pwedeng basta-basta na ibibigay sa inyo. Kasi akala nila, napapanood yung mga video na sinesend namin sa mga owner. Nakikita nila yung aso, magaling, kami may dala. Ngayon, pag binigay namin sa kanila, akala ganun lang kadali yun. Hindi. Kaya kailangan pumunta sila dito, tuturuan namin sila na kung paano nila mapasunod yung aso. Minsan, may time ba na minsan hinahanap ng aso yung boses mo, hindi yung boses ng owner? Sa una. Kaya kailangan ang control ka sa una. Oo. Pero once na 1 week, 2 weeks na talagang consistent yung training mo, doon mo makikita yung talagang yung aso train talaga. Ano yung pinaka the best na training na pwede mong i-offer dun sa mga dog owner para dun sa kanilang mga guard dog or mga maliliit? Ano ba yung specific talaga na pinaka the best na pwedeng i-offer sa kanila? Pinaka the best na is yung basic obedience. Kasi kumbaga yung basic obedience, andun na yung control, andun na rin yung kumbaga mailalakad mo ng maayos yung aso. Ngayon, meron kasing iba, halimbawa talagang yung owner talagang nag-e-enjoy siya sa aso niya. Kaya natin siyang i-train ng advanced obedience na wala siyang leash. Ito si Keos, ilang buwan na ba ito natitrain? Bali ito, 1 month lang to. Kumbaga, halos 1 month nga lang tong, kulang 1 month pa nga lang to na train kasi nga minsan nagagamit siya sa stud. Kinukuha kasi ito binord sa akin to. Ito ba territorial siya, di ba? Pagka nandun siya sa kulungan, nag-wild siya pag may lumalapit. Normal lang sa aso 'yon. Normal. Kahit namang kahit matapang o hindi. Normal 'yon. Ngayon, kaya ang pinaka the best talaga ang aso, once na gusto mong gusto mong may makakita, ilabas mo sa kulungan. Tapos, napaka-importante din is yung ilakad ng aso everyday. Socialize mo. Para ang aso maging balanse. Hindi pwede yung nagpa-training ka, wala kang time, hindi pwede. Kaya gano'n na lagi ko sinasabi sa nag-aano sa akin na yung nagpapa-training, kung wala kayong time na i-training pag natapos dito, wala kayong time na i-training siya, huwag niyo na i-train kasi masasayang lang. Oo. Tapos yung mga ganitong aso ba recommended to sa mga beginner? Mga ganitong aso kayong korso, hindi. Kasi iba sila. Malakas kumagat, tapos hindi sila basta-basta. Kaya hindi sila pwede sa mga beginners na walang experience sa guard dog, kahit sa mga pag-aalaga ng aso. Ayun. Tapos kuya, marami nagsasabi pagkasalbahe ang aso depende sa pag-aalaga. Depende Oo, tama. Kasi minsan naka-cage lang, kumbaga yung buhay nila nasa cage na lang. Tapos ngayon, once na nakawala yan, siyempre may anxiety, stress, sobrang stress nila. Talagang kahit owner, babanatan na sila. Kaya napaka-importante talaga yung may time ka sa aso mo. Kung bibili ka ng aso, kailangan may time ka. Kumbaga, hanggang buhay yung aso, mo sila, responsibility mo sila. Huwag kang bumili ng aso kung hindi mo kayang ilakad o kaya
Kasi akala na iba, ganun-ganun lang eh. Yung iba nagagaya na porkit, ganda ng King Corso napakalaki. Gusto ko rin ng ganun. Yung pala, hindi siya ganun ka, kumbaga, hindi siya ganun kahilig sa aso. Saka hindi Nagaya siya lang. marunong mag-handle. Hindi siya marunong mag-handle. Mas lalo na. Pag nakawala to, napakalakas. Ngayon, sa puppy naman, tinatanggap namin yung puppy. Ang ginagawa namin training doon is more on food luring. Food luring siya, positive reinforcement ang ginagawa namin. Ngayon, pana-imprint ng mga command nila. Parang naglalaro lang kami, tapos mapapansin mo yung aso, marunong na palang umupo, marunong na palang dumapa, marunong na siyang mag-stay. Kumbaga, hindi kami yung tipong sabi na, kailangan namin basic obedience. Ang ginagawa kasi, hindi naman, kumbaga, merong iba ginagawa, minamadali yung basic obedience. Ang ginagawa is panahila ng tali, which is yun, kumbaga yun, kailangan din talaga yon. Pero sa puppy, sa ganong edad na puppy, tiis ka doon. Kumbaga, kailangan yung aso mag-enjoy sa'yo. Ilang buwan bago i-train ng aso? Normally sa pinaka maganda sana kung ikaw yung owner at tingin mo kumbaga sa halimbawa sa amin, dog trainer, mas gusto namin 2 months sisimulan na. Para sa amin yung aso namin, sisimulan namin 2 months na. Tapos andun na yung socialization, kumbaga inaano na namin siya. Sino-socialize na siya. Sinisimulan ng food, mag-receive ng food sa palad mo. Tapos yung recall, yun na importante. Wala siyang list. Tatawagan mo lang, hey, OPA, come. Pagka lapit sa'yo, reward. Kumbaga, para lang kayo naglalaro ng puppy. Hindi kagaya ng mga ganitong may edad. Kumbaga, talagang risky. Meron pwede kang kagatin, pwedeng lapain ka, pwedeng once na hinila mo yung tali, masaktan, pwede kang tirahin din yan, balikan ka niyan. Ayan mga kadegalista, meron na kayong idea kung bakit kailangan ipatrain ang inyong mga alagang aso kapag bibili kayo sa market. Especially sa mga guard dog na malalaki. Dahil nga malaki ang inyong bibiling aso, dapat merong itong obedience training para hindi kayo mahirapan kakahatak pag kayo ay lumabas ng inyong tahanan. At syempre, bago natin tapusin ang ating video, shoutout muna dito sa mga tropa natin sa kennel. So, Coyote ka, nga pala. Shoutout sa 100k subscribers na Coyote, and then congratulations pala kay Sir Craig. And pakipollow nga po pala yung aming Facebook page sa Joverman Kennel Bulacan, and pati po sa Facebook Joverman 14. Okay, thank you Kuya Chris. And syempre, sweet sounds ba? Sweet music? Sweet. Wala naman, di ba last time wala namang music na gano'n? Ngayon lalagyan na. Okay. Shoutout sa'yo Kuya Odeng. Happy 100k viewers. Tsaka po sa Subscriber. Ay, subscriber pala. Sorry. Shoutout kay Kuya Odeng. Happy 100k subscriber ba? Subscriber. Tsaka congratulations sa nanalo ng Doberman. Kay Sir Craig. Congratulations sir. Huwag nyo rin pong kalimutan i-visit na kami page Joverman Kennel. Bumisit po rin. Pwede rin po kayo. Muntik naman. Pwede rin po kayo bumisit dito sa aming kennel. Open po kami sa 7 AM to 7 PM. Yan. Wala namang about pag 7 AM, 7 PM. Yung 8 PM Sir Joel hanggang 6 AM. Open kayo ng 7 AM hanggang 7 PM. Yung 8 PM hanggang 6 AM, labing time. Pwede, no? Hello po, Kuya Odeng. Congratulations po sa 100 subscribers niyo po. Saka, congratulations po kay Kuya Craig siya po yung nanalo sa sa pa-promo po sa Hindi na tatarang tayong dalawa. paano po ng aming
Facebook page, Joverman Kennel po. Ayun lang po. Thank you. Maraming salamat. Muli, ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless.